Kaibigan, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Ngayon ay Abril 13. Nasa 13 araw na tayo sa buwan ng Abril, araw ng Sabado, 2024. Sa araw na ito ay inaalala ko rin sa ating mga panalangin ang kaarawan ng isang tao na naging malapit din sa aking puso at naging instrumento rin ng pagiging ina sa aking buhay, na siyang patuloy na gumagabay at umuunawa sa aking kalagayan bilang pari. Ang aking dalangin na magkaroon ka ng magandang kalusugan at masayang buhay, at pagpalain nawa ng Panginoon ang iyong kabutihan sa iyong pamilya at sa mga taong nakapaligid sa iyo, at pagiging kapatid, ina, auntie sa lahat ng mga tao na naging kilala mo at kilala kanila. Pagpalain ka ng Panginoon sa araw na ito, sa araw ng iyong kaarawan, at alam ko masaya ang lahat. Isipin mo palagi na marami ang nagmahal sa iyo at marami ang nagdadasal sa iyo. Ako ay isa na sa mga nag-aalay ng mga panalangin para sa iyo, para sa iyong kalusugan, para sa iyong masayang buhay. Pagpalain ka ng Panginoon. Mga kaibigan, tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at magpasalamat tayo sa Panginoon gaya ng sinasabi ko palagi sa lahat ng mga biyayang ating natanggap. Amen? Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 6, versikulo 16 hanggang 21. Dito sa ating pagbasa, mabasa natin, makita natin na ang mga disipulo, ang mga alagad ni Jesus ay pumalaot sila. At habang nagjo-journey sila, napansin nila na may naglalakad sa tubig at akala nila ay multo. Kaya habang lumalapit sila, lalong tumitindi ang kanilang takot. Kaya sinabihan sila ni Jesus nung naglalakad. Sabi ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Ako ito." At posible nagkaroon sila ng kapanatagan ng loob dahil yung inaakala nilang multo na naglalakad sa tubig ay si Jesus pala. Kaya para sa akin, mas magandang pagnilayan din natin ito ng mabuti. Alam ko na marami at maraming busy sa ating buhay na nakaranas tayo ng sobrang takot. At ang takot na ito posible nagbigay sa atin, nagdulot ito ng depresyon. Nagdulot ito ng kahinaan ng loob, nagdulot ito ng pagkaroon ng kawalan ng pag-asa, nagdulot ito ng sobrang lungkot, at nagdulot ito ng pag-aalinlangan. Kung tingnan natin ng mabuti, si Jesus naglalakad sa tubig. Alam nyo, ang tubig, kung analisahin natin, ilog, halimbawa dagat, ang tubig ay hindi estable. Pag malakas ang hangin, gumagalaw ito. Pag may lindol, gumagalaw. At pag nakasakay ka sa bangka, ang bangka ay talagang gagalaw din. At malakas ang galaw, ang kilos ng bangka, malakas din ang alon at ang pagkilos ng tubig. Ngunit nakita natin si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Ang tubig na ito ay posibleng mga problema itong ating naranasan. Ito yung mga bagay na nagpapabigat sa ating pagkatao, sa ating paglalakbay. At tayo mismo ay nakaalam kung ano-ano itong mga naging sagabal, naging problema sa ating paglalakbay.
ito si Jesus lumalakad. Ibig sabihin, Jesus overcome the wave at ang tubig na naging dahilan na maging mabagal ang paglalakbay ng mga disipulo gamit ang bangka. Kaya sana makita natin na narito si Jesus na mas mataas pa, na naging matagumpay kahit sa alon, kahit sa mga problemang ating nararanasan. Kaya sana kung may mga problema tayo, tama, patuloy tayong magsikap at huwag nating kalimutan na sa pagsisikap na mapatagumpayan ang mga problemang ito ay ang pagtitiwala at pananalig sa Panginoon. Kaya sabi ni Jesus, ako ito, huwag matakot. Anuman ang mangyari sa ating buhay, manalig tayo. Huwag tayong matakot dahil ang Panginoon ay naririto upang tayo ay gabayan. Amen. Father Bob, isang paring Karmelita, sa ating panalangin. Panginoong Hesus, turuan mo kaming huwag matakot. Dahil kahit alam namin na narito ka bilang tao, minsan nangingibabaw pa rin ang aming takot. Turuan mo kaming maging lakas ka namin, maging sandigan sa lahat ng oras. Amen.